Hello mga kasinsin! Welcome to my vlog. Please don't forget to subscribe, like, and comment sa ating YouTube channel. Thank you! Gandang araw sa inyong lahat mga kasinsin. Welcome to our channel. And bago tayo mag-umpisa, maraming salamat sa lahat ng mga nag-subscribe at magsasubscribe. At thank you so much sa lahat ng inyong suporta na sa ating channel walang sawa kahit na medyo hindi tayo nakakapag-upload ng often. Pero nandyan pa rin yung suporta ninyo. Thank you so much. And yung topic natin ngayong araw ay regarding sa yung mga rules and regulation dito sa Singapore na medyo nagiging mahigpit na, sobrang higpit na ngayon. At saka marami ng mga aplikante ko ang kumbaga nagkakaroon ng problema ng issue sa ganito. So, eto, beware sa mga scammer. Okay? So, medyo eto yung mga nakadalasang nangyayari na ngayon sa marami na akong cases. So far, eto may bago na naman akong cases. Kababayan natin na only lang siya dito, magdadalawang buwan pa lang this coming month, dalawang buwan pa lang siya dito. And yun ang nagka-problema sa kanya, siya regarding dyan. So tatalakayin natin yan ngayon. Ganito kasi ang nangyari, mayroon siyang nakilalang Pilipina. So, medyo naging kaibigan niya, nagkaroon sila ng kaibigan na hindi naman totaling So, siguro, syempre, dahil sa, alam mo naman pagka OFW tayo, parang naghahanap tayo ng karamay, naghahanap tayo ng makakausap. So, siya naman kasi nagtiwala. So, syempre, nag-share sa kung ano yung problema niya, ano yung kailangan niya, ganon. Hanggat sa sinabihan siya nung nakilala niya na mayroon akong i-refer kita sa manager ko, sa kakilala ko. So, sa madalit sabi, ini-refer niya. So, eto naman siya, nag-inquire. Nag-inquire lang siya. Pero, hiningan siya ng details, binigay niya. Tapos, humiram, talagang niya, inaamin naman niya na talagang nag-open up siya na hihiram. So, sa madalit sabi, binigay niya yung mga details niya, ganon, tapos pinaliwanag, after niya mabigay na, tumawag at pinaliwanag na hindi maibibigay yung amount na hinihiram niya. So, sinabihan daw siya na mag-try out muna. Try out ng within 6 days. Humiram siya ng 300, itatransfer sa kanya yung 280, pero ibabalik niya within 6 days, not 6 months, 6 days ng 450. So, sabi niya, teka lang, wag, i-hold mo muna kasi baka hindi ko kakayanin dahil nga kaya ako nangihiram kasi kailangan ko. Yun yung paliwanag niya. So, okay na yun. Akala niya, naka-hold na. So, gawa-gawa na siya, naging busy siya whole day. Nung kinagabihan, tiningnan niya yung phone niya, ando doon na yung 280. So, tinawagan niya yung number na kausap niya, sabi niya, bakit mo, take note Pinoy. So, tinawagan, minessage niya, sir, bakit mo tinransfer? Kasi, hindi pa naman ako nag-go signal. Yun ang paliwanag niya, hindi pa naman ako nag-go signal. So, ibabalik ko to. Sabi niya, pwede mong ibalik yan, pero 450. So, within that day, 450. Sabi niya, sir, wala akong ganon. So, ngayon, ang ginawa niya, dahil sa takot niya, tumawag siya sa pulis. Hindi niya muna sinabi sa amo niya. Tumawag siya sa pulis, tanong siya, ganito. Hanggang sa hiram siya sa kaibigan niya talaga na ng 100 na idadagdag niya sana doon sa
280 na yun at ibabalik niya doon sa pinanghiraman niya. Kaso lang, ang advice sa kanya ng pulis, wag. Kasi pagka tinransfer niya, tuloy-tuloy na yon. At saka baka ano pa siya, pagbibintangan, ano pa siya na makulong pa siya kasi parang once na binigyan niya ng account, doon niya isisend sa bagong account, parang nagiging isang miyembro na siya. So, ngayon, hindi niya na ginalaw yon at in-advise na siya ng pulis na huwag na. So, kaya ko binlag to, ang point ko dito is, please lang, huwag, kasi kayong mga baguhan, parang minsan na kasi, take note ngayon sa, ano na yun, kung hindi link, mga kesyo, mga kaibigan, tutulong, magaan lang daw sa, hindi wag, kasi, bago kayo lumipad dito, sinasabi na yan doon sa agency sa Pinas. At dito, pagdating dito, dyan sa, may tinatawag na SIP, sinasabi din sa inyo yan. Tapos, ako mismo, sa sarili ko, paulit-ulit kong sinasabi yan hanggang sa pag i-deploy na kayo, uulitin ko uli yan. Ayun ang sinasabi ko, kahit anong hirap, kahit anong wag kayong matutukso pagdating sa online na utangan. Okay? Kasi talagang pag hindi ka nakabayad, talagang guguluhin. So ngayon, ang nangyari, ginulo yung amo niya, hinaharas na yung amo niya, nagpapadala ng mga delivery grab, kesyo may delivery, tapos pagka binuksan, sinasabi may utang ito, babayaran, gano'n, hanggang sa natakot yung amo niya, isinauli siya sa amin. So, ngayon, pagka loan shark ang problema, ang cases mo dito, hindi ka na maita-transfer sa ibang employer. Either i-retain ka ng employer, same employer, o uuwi ka. Yun yung patakaran ngayon ng MOM. So, be aware lang sa lahat ng aplikante ko dito sa Singapore. Hindi lang sa aplikante ko, lahat ng mga baguhan na pumupunta dito, please, be aware. Huwag kayong matukso, huwag kayong kung may problema kayo, unang lapitan nyo is yung agency nyo. Kung hindi kayo syempre kahit sabihin mo pa financially, kayo, huwag kayong kumagat sa online kasi walang tigil yun, dire-diretso yun, kahit nagbayad na kayo, may utang at may utang pa rin kayo hanggang sa hindi na kayo makakaahon. Okay? Then, ang kausapin nyo yung amo, pero syempre kung baguhan pa lang kayo, iwasan nyo munang mga advance sa employer. Ang gagawin nyo na lang is, kausapin nyo yung pamilya nyo. Kung mayroon naman silang makukuhanan, doon muna. And then, hintayin yung, sahod mo. Pagka pinadala mo, saka kayo magbayad. Safe yun. O tulad niyan, sa halagang 280 Singapore dollar, equivalent to 13 to 14K sa peso, nawalan siya ng trabaho. Di ba? At take note, napakabait ng employer niya. At itong aplikante ko, napakabait din, sobra. Wala akong binigay, nung finalo up kasi dito, pag dumating sila dito after 1 month, ipapalo up namin yun. Kumusta kayo? Kumusta yung nyo? So, sa madaling sinabi ng employer, wala siyang problema sa kanya. Kahit wala siyang problema, okay sila, ganun. So, pati siya din, ang bait ng employer niya, pagkain, sahod, on time, sariling kwarto, yung sariling kwarto niya, may aircon, may electric fan, may ref, may sariling banyo. Napakabait ng amo, walang masabi, isa lang ang alaga niya. Pero sa halagang 280 equivalent to 13 to 14K sa peso, nawalan siya ng trabaho. So guys, yun lang ang ko. Mag-ingat at huwag magpapadala sa mga tukso, lalo-lalo sa utang-utang na yan. Okay? Yun lang at sana maging lesson to learn na to sa lahat. And then, by the way, don't forget to subscribe, like, and comment sa ating YouTube channel and para marami pa tayong matutulungan
na mga aplikante na gustong makipagsapalaran dito. Thank you and God bless everyone. Bye!